Kumusta muna yung katabi mo, sabi mo, kumusta ka na ngayon? Kasya pa ba ang budget? Alright. Masanay po kasi tayo sa church. Kasi alam niyo sa matagal, hindi ko alam, no? Sa church kasi na pinupuntahan ko nung dati, yung matagal na, wala naman kami pakialaman doon eh. Pero dapat dito po sa dulos kasi tinuturo natin yung tinuturo ng Bible na kapag nandito po tayo, we are a family. Kaya dapat excited. Tingnan mo kung, kaya nga sinasabi ko, kumustahin mo yung katabi mo. Kasi 1 week tayo hindi nakita-kita, right? Kaya again, yung with feelings, sabihin mo, kumusta ka na? Buhay ka pa ba? Alright. Alam niyo po kasi sa dami ng mga, yung pressure, yung pong mga struggles, problems, nabasa ko po nung the other day sa news, in this coming days daw po sa Pilipinas, meron pong mga 3 milyong Pilipino mawawalan ng trabaho. So babagsak po sila sa pinakamababang uri ng kahirapan. Just imagine, 3 million. 3 milyong Pilipino po. Yan po ay ayon sa pag-aaral ng ating pamahalaan mismo. Dahil nga po sa nangyayari na mga hindi natin maiwasan, hindi natin kontrolado, grabe. Kaya we are constantly being bombarded by stress, pressures, problems. Diba? Araw-araw binobomba po tayo. Ang daming mahirap. Parami ng parami ang mahirap. At kung hindi yung magbabago ang sitwasyon, sabi po ng mga experts, next week or the coming months, ay baka umabot daw po ng 200 pesos ang 1 litro ng crudo. And alam na ninyo ibig sabihin nun. Sunod-sunod na po yan. Lahat tataas, bigas, delata, basic goods, pamasahe, lahat po tataas. Yung pandak na lang ang hindi tataas. At isipin ninyo yung hirap na yon. Nakakapagtaka, no? Ang layo-layo ng giyera, ang giyera po ay million miles away sa Middle East. Pero grabe yung tama sa Pilipinas. Kaya, pag hindi po tayo natutong magpakalapit-lapit sa Diyos, siya na lang kasi ang pag-asa natin, kasi hindi mo naman kayang ibaba ang presyo ng gasolina, hindi mo naman kayang pigilin ang giyera, tama? Hindi mo naman pwedeng pigilan yung mga magnanakaw na congressman, tsaka mga senador, tsaka mga mayor. Wala ka naman magagawa dyan. Isa na lang magagawa mo that is under your control. Pwede kang lumapit sa Diyos. Amen? Yun talaga kayang-kaya mong gawin. Sabihin mo nga sa katabi mo, kayang-kaya mong gawin yun. Ang pakalapit-lapit ka talaga sa Diyos. Yun na lang po talaga. Or else, you will be crunched. Dudurugin kayo ng pressure. Alam niyo yung pressure? Alam niyo ba yung pressure? Alam niyo, pag naghagis po kayo ng delata sa dagat, subukan niyo na ba yun? Maghagis kayo ng delata sa malalim na dagat, siguro mga doblehin mo tong lalim, habang siya po ay lumulubog, nadudurog po yung lata. Okay, ganun po ang nangyayari doon pag nag-experiment kayo. Pag hinagis mo yung lata ng sardinas na may laman, habang lumulubog po siya, bumibigat yung pressure at nadudurog po yung lata. Napipipi po siya. Ganun po ang pressure. Ganun po ang problem. Ganun ang ginagawa ng mga uncontrollable problems, trials sa buhay natin. Ang pag-asa na lang po natin ay ang Diyos. Hello, amen po ba? Magtataka kayo, may nag-experiment. Hinagis niya po yung lata ng sardinas sa malalim na bahagi ng dagat. Nadurog po yung lata, napipi. Pero naghagis po siya ng bote ng alak. May laman yung alak. The same depth, the same location. Hindi po nadurog yung bote. Bakit may ano ba sa bote? Bakit hindi nadurog yung bote ng alak? Kasi meron pong spirit po yung bote. Alam niyo yun, di ba may espiritu po yung alak?
Yun po ang dahilan kung bakit ang ilang bagay kapag hinagis mo sa ganong klase ng lalim, nadudurog sila, nayuyupi sila. Pero yung pong meron pong carbon chemical sa loob, na withstand nila yung bigat, yung pressure. And in the same way, hindi lang po eksperimento po yun, totoo po yun. Ang mga tao na tinitirhan ng Espiritu ng Diyos at pinupuspos ng Espiritu ng Diyos, kahit anong pressure ng mundo, kahit anong bigat ng problema, hindi ka kayang durugin ang problem. Amen? Amen po ba? So kaya ngayong umaga po, ito po yung gusto kong pag-usapan natin. Nilagyan ko po ito ng title, The Managing Your Stress Level. Matindi po ang stress. Kapag kayo po ay nai-stress, dito nagsisimula yung conflict, no? Kakaroon kayo ng problema sa bahay dahil sa stress. Nag-aaway yung mag-asawa dahil sa stress. Ang mga pamilya, nagkakaroon po ng problema dahil sa stress, pera. Dahil stress ka sa pera, stress ka sa kalusugan. Mabigat po yan. Dadalin mo yan sa opisina mo, dadalin mo yan sa eskwelahan mo. Wherever you go, dala-dala mo yung stress. Kasi nga po, ikaw ay pinipiga ka, dinudurog ka kasi ng problems. Yun po ang problem dyan. So, nung isang araw, the other day, Thursday, may dinalaw po kami ni Pastora Angie sa MCU Hospital. Meron po tayong member na sa MCU Hospital na operahan yung husband niya. 16 days na po sila at ang bill po nila ay mahigit 1 milyon na. So, nakaka-stress yun, tama? Yes, nakaka-stress po yun. 1 milyon na. At habang hindi po sila lumalabas ng ospital, ay talagang pataas ng pataas yung bill na yon. Aabutin po yun ng 2 milyon. Ibig sabihin, no, ito po ang aking point. Hindi po nawawala ang problem. Okay? Hindi talaga nawawala. Araw-araw, kasama natin yung problema. Kung wala kang problema ngayon, sino po ang walang problema ngayon? Praise God. Pero sabihin mo sa kanya, huwag kang mag-alala, papadating na. Ganun ang buhay. Kung wala kang problema ngayon, sigurado dadating yan. At kahit dumadaan ka po ngayon sa problema, hindi pa tapos, minsan meron na ulit paparating. Di ba? Dito sa Pilipinas, hindi ka pwedeng mag-pray na, Lord, sana walang dumating na bagyo. Hindi ka pwedeng mag-pray na ganon. Kasi every year, meron pong minimum na 20 bagyong dumadaan sa Pilipinas. In the same way, ganon din sa atin. Sa ayaw at sa gusto mo, dadaan ka sa bagyo ng buhay. At hindi po ito sinasabi para takutin tayo, para ako mag-worry, para mawalan ako ng tulog. No. Sinasabi po ito ng Bible upang maghanda tayo. How prepared are you? Gaano ka kahanda? Paano kung tumaas ang krudo ng 200 pesos sa isang linggo? Paano na yon? Wala ka naman magagawa, tama? Pero meron kang magagawa by managing your stress level. Amen. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Wala kayong magagawa sa problem. Tama? Tama ba? Wala kayong magagawa. Tama? Hindi mo mapipigil ang gera. Tama? Hindi mo mapipigil ang pagtaas ng krudo, bilihin, at lahat po ng basic commodities. But you can do something. You manage your stress level. Tulad ni Jesus. Siyempre naman, mga born-again Christian tayo. Dahil born-again Christian po tayo, ang ginagaya natin si Jesus. Imaginein mo, if you're reading your Bible, kung nagbabasa po kayo ng Bible, kasi ako nagbabasa ako ng Bible, na-imagine ko, grabe si Jesus. Every day, punong-puno siya ng problema ng tao. Hindi niya problema ng tao. Tama? Walang problema si Jesus. Ang problema, yung problema ng mga tao. Every day, kailangan ng mga may sakit, kailangan ng pagkain, hirap na hirap ang buhay. Almost the same as now. Walang pagkakaiba ngayon. Kung ano po yung panahon ni Jesus, ganun din ngayon. Ang daming may sakit. Grabe, kung may sakit kayo, pila kayo sa public hospital. Kawawa ka pag pumila ka sa public hospital. Ipila ka ng maghapon, walang gamot, walang doktor. Walang mga latest technology. Ang mahal ng gamot. Grabe ang hirap ng buhay.
Nung panahon ni Jesus, ganyan din. Nakapila ang mga tao, ang daming may sakit, ang daming problema, walang makain, ang mahal-mahal ng bilihin. Ang sabi ng Bible, nung panahon po ni Jesus, ang sweldo isang araw ay kasya lang sa pagkain sa maghapon. Ganun ang buhay nila. Alright? Nung panahon ni Jesus. Ang sweldo mo ay kasya lang sa isang araw. Pag hindi ka nagtrabaho bukas, wala kayong kakainin. So matindi po yung pressure ng panahon nila. Pero makikita mo na si Jesus sa kabila ng napakaraming pangangailangan and pressure and stress. Di ba? Tingnan mo siya, masaya siya. Hindi po siya ng problema. Yun ang gusto ko matutuhan. And fortunately, kayang gawin. Alright? May maganda akong balita sa inyo. Kahit ano pa nang mangyari sa paligid, kahit magkaroon pa ng gera sa buong daigdig, pwede po tayong mabuhay ng masaya. Pwede nating ma-manage yung mga problema na yan. Nandiyan pa po ba kayo? Alright, so, punta tayo dito. Lowering your stress level and increasing your level of joy. Hindi lang po pwedeng mapababa yung level ng stress. Pwede mo pa rin mapataas yung level of joy. Gusto ko yan. Amen? Ako gusto ko talaga yan. Ayokong malungkot na masyadong matagal, ayokong mag-worry, maghapon, sayang ang panahon. Napakaigsi ng buhay. Mabubuhay ka lang ng 80 taon, tapos mabubuhay ka pa sa stress. Grabe. Ikaw na ang pinakakawawang tao. Nakakaawa yung mga tao na araw-araw na lang, laging nag-aalala, laging natatakot, laging stress, laging mainit ang ulo. Tingnan mo yung katabi mo, nasa loob ng simbahan. Pero tingnan mo ang mukha. Mukhang Biyernes Santo. Tingnan mo. Tingnan mo. O naku, biglang umiti. Plastic talaga. Hindi nga. Gusto mo ba yon? Ako po, buti pa mamatay na lang ako. Alam niyo yon? Hindi. Walang biro Kung everyday, mabubuhay ako sa takot, taas ng bilihin, araw-araw mabubuhay ako sa pag-aalala, paano na mga anak ko? Paano na kami makakabayad sa kuryente? Buti pa mamatay na lang ako. Ayoko po ng ganung buhay. Buti na lang. Meron tayong Diyos. Amen? Nung isang araw, sabi ko sa anak ko, anak, pa-full tank mo nga yung sasakyan natin. So nagpunta po siya sa gasolinahan. Pa-full tank po siya ng kotse. Tapos wala ako Nasa ibang bansa ako. Ito namang anak ko, talagang gusto yata ma-stress ako. Kinunan pa ng picture yung presyo yung grabe yung krudong ikinarga sa kotse ko ay 10,800. Sabi ko, iwan mo na lang yung kotse, umuwi ka na. Imagine, 10,800 yung, kasi 150 pesos yata isang litro ng krudo. But you know what? Again, alright? Ano man po ang nangyayari sa paligid, yan ang kaibahan natin sa ibang mga may religion. Alam niyo kaibahan natin sa ibang may religion? Meron tayong Diyos na totoong nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Start na po tayo. Ulitin ko po, hindi ganong maganda kung naibababa mo yung stress level, pero malungkot ka pa rin. Hindi tabayo. Si Jesus, na ibababa niya yung stress level niya at nabubuhay siya sa mataas na level of joy. Ang saya niya everyday. Ako gusto ko yon. Yun ang buhay na gusto ko. Kasi ayoko pong mabuhay. Siguro mabubuhay ako hanggang 80 years old lang ako, 85. Tapos malulungkot ka pa, matatakot ka pa, magagalit ka pa, madidiscourage ka pa. Tama? Katulad yung mga tao sa loob ng simbahan. Simba ka ng simba, pero grabe, ang lungkot mo. Takot na takot ka lagi. You are always worrying. That's not the life that Jesus is offering to us. Hindi yan ang buhay. Ang sabi ni Jesus, ganito sabi niya, alright? Ganito sabi niya. Alam niyo to, di ba? Ang sabi niya, I came that you may have life. Hindi lang life, but life to the full. Yun yung masayang buhay. Kaya siya dumating sa buhay ko.
Hindi lang po siya namatay sa krus para patawarin ako sa aking kasalanan, namatay po siya sa krus upang makaranas ako ng totoong uri ng buhay. Amen. Hindi basta buhay lang. Hindi yung humihinga ka lang every day. Hindi yung meron ka lang 3 times a day na pagkain. Hindi yung meron ka lang sinusuot. But life to the full. Life to the full. Kaya po ang sabi ng number 1, ito po ang paraan. Ito po ang paraan. Number 1, listen very carefully. You have to know who you are. Kailangan mong malaman sino ka ba talaga. Alam niyo, pinagmumula ng mataas na stress level. Hindi niyo siguro to alam ngayong umaga. Makinig kayo mabuti. Ang stress mo, ang problema mo, ang kalungkutan mo, ang kawalan ng kapayapaan mo, ang kaguluhan ng buhay mo, nag-uugat yan, hindi mo kilala kung sino ka talaga. Kasi pag hindi mo kilala kung sino ka talaga, ito ang mangyayari. Sasabihin sa'yo ng barkada mo kung sino ka. Ay, ano ka? Manginginom ka. Diba? Yan ka na. Right? Mahirap ka lang. Sasabihin ng mga kaibigan mo kung sino ka. Na hindi naman talagang yun. Yan ang problem. Yan po ang problem. Kapag hindi mo nalaman kung sino ka talaga, hindi biological identity, I'm not talking about biological identity. Hindi yung Fernandez po ako. No. Sino ba talaga ako sa loob na intensyon ng Diyos? Pag hindi mo kasi nalaman kung sino ka, hindi mo rin alam ang gagawin mo sa mundong ito. Kaya maraming confused. And confusion will lead to stress. Di ba? Yung iba po sa inyo, nanggagaya na lang kayo. Bakit may mga tao nanggagaya ng iba? Tandaan nyo wala hong ginawa na magkamukha ang Diyos. You are unique. Nag-iisa ka sa mundong ito, whether you believe it or not. Out of 8 billion people, wala kang kamukha. Tingnan mo yung katabi mo. Grabe, walang kamukha yan. Tingnan mo, ayaw nyo talaga. No? Ayaw nyo talaga. Sige na, parang awa nyo na, Diyos ko po. Tingnan mo yung katabi mo, walang kamukha yan. Yung mata niya, walang kamukha yan. Out of 8 billion people, yung mata mo ay walang, yung retina. Yung retina ng mata mo, ikaw lang ang meron yan. Yung ilong mo, na nakakalat sa mukha, ikaw lang ang may ganyan. Yung boses mo, alam niyo ba yung boses ko? Sa 8 bilyong tao, walang may kamukha ng boses ko. Kaya nga di ba ngayon yung mga security measures sa kaha ng bangko, voice identification Di ba? Meron na po ngayon yung mga high-tech, boses tsaka mata, para mabuksan mo yung malaking kaha de yero, mata na ang ginagamit, tsaka yung boses na. Because no one in this world is like my voice. Yung boses mo, yung parang boses palaka, nag-iisa ka dyan. Right? Yung mata mo, nag-iisa ka talaga dyan. Baka hindi mo alam yun. Kaya sabi ni Jesus, hindi siya confused. Sabi ni Jesus, hindi ako confused. Kaya mataas yung level ng kanyang joy, mababa ang kanyang stress level. Kasi hindi siya confused, nakakalito talaga yon. Hindi ko alam sino ko. Ba't ako nandito sa Pilipinas? Ano sabi ni Jesus? John chapter 5 verse 30. Basahin natin Basahin niyo to. Sabi niya, I am not trying to do what I want, but only what He who sent me wants. Ano ibig sabihin niyang verse na yan? Malinaw kay Jesus. Sino siya? At bakit siya nandito? Kasi pag hindi malinaw yan, tingnan yung mga bata. Tingnan yung mga high school and college. Bakit ginagaya nila yung kaibigan nila? Kasi hindi ka alam kung sino sila. Kaya manggagaya yan. Di ba yung iba sa inyo, nagkukunwari kayong mayaman, naiinggit kayo sa mayayaman kasi ikaw compare mo sarili mo because you don't know who you are. And if you don't know who you are, you will compare yourself to other people. Ganun po talaga ang tama niyan.
Tatamaan ka talaga ng inggit sa kapwa. Kaya maraming inggitero. Alam niyo ba yun kung bakit maraming inggitero? Kasi hindi mo na-appreciate kung sino ka. Imagine, wala akong kamukha. Ba't ako ma-insecure? Imagine, ako lang ito sa buong daigdig. Kahit lumigid pa kayo, subukan yung lumigid sa buong mundo, wala akong kamukha. Kaya kahit ano pa gawin ni Pastora Angie, wala siya makukuhang ganito. Kaya doon nanggagaling ang aking security. Hindi ako nag-aalala o mas gwapo siya o whatever, mayaman siya, may kotse siya, mataas pinag-aralan niya. Wala akong problema dyan. Kasi I am unique. At dahil doon, masaya ako. Hindi ako ma-stress. Ang sabi ng Panginoon, ang mahalaga sa akin, okay, listen. Ang mahalaga sa akin ito, hindi mo ako pwedeng utusan kung ano gagawin ko. I know what to do. Kasi alam ko kung ano pinagagawa ng Diyos sa akin. Hindi mo rin ako pwedeng sabihin na, ito ka dapat kamukha ka namin. Kaya kita nyo may nagpa-fraternity. Bakit may sumasali sa fraternity? Kasi nalilito itong mga batang ito eh. Sabi nila, pag sumali ka sa amin, magkakaroon ka ng ganito. No, I don't need any one of those things, anything of those things. I know who I am. Alam ko kung ano ginagawa ko. Hindi ako confused. Hindi ako nalilito. Ang ginagawa ko, kung ano yung gusto ng nagpadala sa akin dito. And you know what? Sa maniwala kayo at hindi. Ito problem, di ka kasi naniniwala eh. Alam mo problema mo, hindi ka naniniwala na ang Diyos ang nagpadala sa iyo rito sa Pilipinas, kaya ka nandito ngayon. That's your problem. And that's where the biggest problem starts. Diyan nagsisimula ang pinakamalaki mong problema. Hindi ka naniniwala na ikaw ay galing sa Diyos. Hindi mo alam kung sino ka ngayon, kaya magkukunwari kayo. Kukunwari ka na lang. Gagayahin mo na lang yung iba. Diba? So, nag-iiba-iba ka ngayon. Kaya nga huwag kang matakot na maging ikaw talaga. Huwag kang magkunwari. Don't be afraid to be yourself. Meron kasi mga tao nagkukunwari. Kasi parang hindi siya sure, parang nakakahiya yata itong buhay ko. Oh, dapat po matuwa kayo dahil ikaw ay walang kamukha. Huwag mong piliting gayahin yung kaibigan mo. Kaya nga nagkakaroon po ng mga barkadahan eh. Bakit kayo may barkada? Kasi parang gusto mo makamukha niya. And you know what? You are trying to please everybody. Hindi mo na mapiplease ang Diyos. Bakit ang mga teenagers? Bakit nagugulo buhay? Kasi sasama doon sa mga barkada niyang umiinom. Kasi gusto nila matuwa barkada nila eh. Ano ba sabi ni Jesus? Hindi ako nabubuhay para sa inyo. Nabubuhay ako para sa Diyos. Yun ang sabi ni Jesus. Because I know who I am. Nasusundan niyo ba ibig kong sabihin? Alam niyo, pang pinaka-vulnerable dyan, high school and college. Kaya makikita mo itong mga high school na to, itong mga college na to, napapahamak sila. Kasi gusto nilang gayahin at matuwa yung barkada niya. Pag hindi ka naninigarilyo, parang ikaw lang mag-isa. Ano ngayon? Wala akong pakialam. Magsama-sama na kayo dyan, manigarilyo na kayo lahat. Kilala ko kung sino ako. Umiinom. Bakit kayo sumasama sa mga manginginom? Kasi nga gusto mo, matuwa sila sa iyo. Ako wala akong pakialam. Kahit magalit pa kayo lahat sa akin, hindi ko gagawin ang gusto nyo. Ang gagawin ko, kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa akin. Kaya nga po pinatay si Jesus, tama? Bakit ba pinako si Jesus? Because He doesn't want to compromise. Kaya po pinako ang Panginoon, kaya sila nagalit kay Jesus. Kasi, ang gusto lang gawin ni Jesus, yung gusto ng tatay niya. Alam niyo, minsan, akala niyo masaya kayo, kasi nga ginagaya mo yung mga barkada mo, di ba? Uy, saya, inuman, sigarilyo, pornography, may sex pa kayo dyan. Di ba? Puro good time. Akala mo lang, masaya yung ganon. Later on, tataas yung level ng stress mo. Kasi naisip mo, sinayang mo lang ang buhay mo. Ako po, for 32 years,
Hindi ko alam kung sino ako. Alam mo ba yun? For 32 years, hindi ko alam sino ko. Kaya sumama ako sa mga manginginom, 20 years, lasenggo ko. 20 years. Kasi wala akong alam. Ang alam ko, ganun ako dapat, katulad ng mga barkada ko. Dahil hindi ko alam kung sino ko, natuto ko manigarilyo kasi mga barkada ko naninigarilyo. Natuto ko mag-pornography, na-addict ako sa pornography. Kasi nga po, hindi ko alam kung sino ko, kaya gagawin ko, mag-i-eksperimento ako. Tama? If you don't know who you are, you will experiment on things and later, you will regret it. Magsisisihan mo talaga. 32 taon, sinira ko ang buhay ko dahil hindi ko alam kung sino ako. Nagkaroon lang ako ng identity na makilala ko si Jesus. Yun lang. I cannot oversimplify it more than that. Hindi ko na pwedeng pababawin pa yon. Yun ang pinakamababaw. Makikilala mo lang kung sino ka pag nakilala mo si Jesus because, believe it or not, your true identity is hidden in Christ. Okay po. Yun ang totoo nun. Kaya kita mo maraming confused, no? Nalilito ka. Ba't ka nalilito? Hindi mo kasi kilala kung sino ka, right? Bakit hindi mo kilala kung sino ka? Kasi hindi mo kilala si Jesus. Kaya the more that you know Jesus, the more you know about yourself. Ako po, 35 taon na po akong Christian. 35 years na po akong born again Christian. At habang nakikilala ko ang Panginoon, lalo ko nakikilala ang sarili ko na hindi pala ako mabubuhay ng maayos nang wala ang Diyos. Dati kasi, kayang-kaya mo, tama? Sino rito ang ganon? Mayayabang. Kaya ko mabuhay basta may pinag-aralan. Kaya ko mabuhay basta may trabaho. Kaya ko mabuhay basta may pera. Kaya ko mabuhay dahil bata pa ako. Wala akong sakit, di ba? Ang yayabang natin. Right? Pero later, matutuklasan mo, grabe, hindi ko pala kilala ang sarili ko. Kasi po sa katotohanan, sabi ni Jesus, hindi ka pa pinapanganak, kilala na kita. Kaso, nung pinanganak ka, sabi ng mga tao, yung culture mo, barkada mo, eskwelahan mo, sabi sa'yo, di ba? Ang taas ng pinag-aralan mo, malayo ang mararating mo. Hindi naman totoo. Di ba? Ang daming sinasabi sa atin na hindi totoo. Kaya naniwala ka ngayon na ang galing mo. Yung iba naman sa inyo, naniwala na wala kang mararating, mahina ka, ang baba ng grades mo, mahirap buhay mo, tiga Pilipinas ka lang, wala kang mararating dito. Di ba? Yan po ang mga pinaniwalaan mo because you don't know who you are and where you came from. Hindi mo alam talaga. That's number one. Alright? Kaya diyan po nagsisimula. Kung gusto mong maging masaya dito sa buhay na ito, kahit mag200 pa ang 1 litro ng crudo, you have to know who you are. At ang unang hakbang dyan, kailangan makilala mo sino ang gumawa sa iyo. Number 2, you have to know your calling. Calling. You have to know your calling. Ibig sabihin, hindi ko lang kilala kung sino ako. Alam ko rin kung ano pinagagawa ng Diyos sa akin. Mahirap pag hindi mo alam kung ano pinapagawa ng Diyos sa iyo. Kunyari, tanungin ko kayo, bakit kayo nagsisimba dito sa Dulos every Sunday? If you don't know your answer, then kailangan mo talagang solve yung problem na yan. May malaki kayong problema. Hindi po kayo pinanganak dito sa daigdig para magsimba rito sa Dulos. At ito pong church na ito, ako po yung pastor, pinapaunawa ko sa inyo na lahat kayo ay may calling sa Diyos. Ibig sabihin ng calling, may pinagagawa. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya malungkot ang tao kahit magsimba ka pa ng magsimba. Hindi yun nakakapagpababa ng stress ang pagsisimba. No, hindi yun talaga totoo yun. Kaya makakakita ka ng mga simba ng simba, grabe ang lulungkot. Nabubuhay sa takot, ninenervyos lagi pag walang pera. Hindi na alam ang gagawin pag may nagkasakit. Kapag tumataas ang mga bilihin, ninenervyos na. Bakit? Kasi you don't know your calling. Hindi mo alam. Kaya nakafocus ka ngayon sa pagtaas ng diesel kasi hindi ka nakafocus sa pinagagawa ng Diyos. Alam ba yon? Kaya ka na-stress?
Kasi nga, umiikot ang buhay mo sa pag-aaral, umiikot ang buhay mo sa asawa mo, umiikot ang buhay mo sa siyota mo, umiikot ang buhay mo sa paghahanap buhay, hindi sa calling ng Diyos. Kaya huwag ka magtaka kung bakit itong mundong ito ang gugulo ng buhay. Kaya magulo ang buhay. Kasi hindi mo alam kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Because if you know what's the most important thing for you, you will concentrate on that. At kahit tumaas pa ang gasolina, tumaas ang isda, tumaas ang karne, ang tataas ng bilihin, wala akong pakialam dyan. Alam ko to, dito ako. Ito pinagagawa ng Diyos. Come on. Nandiyan pa po ba kayo? Sabi ni Jesus, John chapter 8, verse 14, I know where I came from and where I am going. Dito sa buhay na ito, I know where I'm going. Hindi ako maliligaw. Hindi ako maliligaw. Naligaw ako noon, 32 years, okay? Naligaw ako, natuto akong mag-adik-adik, natuto akong makipag-sex sa hindi ko asawa, natuto akong uminom, magnakaw, ako po'y sinungaling, ako po'y walang hiya po ako. Ligaw na ligaw talaga ako noon. Why? Because I did not know where I came from. And if you don't know where you came from, you will never know where you are going. That's as simple as that. Ganun lang kasimple yun. Nung Friday, umalis ako ng bahay. Alam ko kung saan ako galing. Sa M. Nabal Street. Diyan ako galing. At kaya ako umalis ng bahay, pupunta ako ng La Union. Alam ko saan ako galing at saan ako pupunta. Hindi ako naligaw. Kasi alam ko, galing ako sa bahay ko at saan ako pupunta. Sino sa inyo hanggang ngayon, hindi nyo pa rin alam saan kayo pupunta? Saan pa kayo pupunta? Kasi hindi mo alam kung ano pinagagawa ng Diyos, right? Kapag hindi mo alam ang pinagagawa ng Diyos sa'yo, parang ganito yan. Saan ba ako nanggaling? Hindi ko alam. Saan ba ako pupunta? Hindi ko rin alam. Kaya tingnan yung mga tao, ikot ng ikot ang buhay nila. Walang direksyon. Nakakita ka na ba ng taong tulala lagi? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, tulala. Tingnan mo, tulala. Yan. Hindi nga. Sabi mo, nag-aaral ka, college ka, no? Listen, hoy mga college student, makinig kayo mabuti sa akin ha, yung mga nag-aaral ng mabuti ha, yung wala kayong ginawa kundi mag-aral, sa totoo lang, ligaw ka talaga. Sige nga, alam mo ba pinapagawa ng Diyos sa'yo? Kasi kahit ano pa ang matapos mong education, I don't care kung meron ka pang mali-malitang pera, wala akong pakialam. Pag hindi mo alam ang pinagagawa ng Diyos sa'yo, ligaw ka talaga. And then, one day, dadating ka doon sa lugar na yun, sasabihin mo, Diyos ko po, nagsayang pala ako ng 60 years. Ganun mangyayari sa inyo. Kayo mga bata, ano sabi ng Bible? Teach a child in the way they should go. Di ba sabi ng Bible? Hanggang bata, turuan mo sila kung paano mabuhay sa daigdig na to para hindi sila maligaw. Kaya kung meron po kayong mga anak, meron kayong kapatid na bata, dalhin nyo sa church. Makinig sila ng salita ng Diyos. Dalhin nyo sila sa cell group. Paatinin nyo sila sa gawain ng Panginoon. Kasi yung mga batang yan, ligaw talaga yan. Kaya kita nyo, high school pa lang, buntis na. Hindi nakakatapos ng pag-aaral. Puro kaalembongan lang ang alam. Diba? Walang ginawa kundi magpahaba ng pilikmata. Puro pampaganda sa labas. Diba? Puro pampaganda lang sa labas. Ang sama naman ng ugali. Nagsasayang lang talaga ng panahon. At isang araw, kung kailan siya matanda na, ang sama ng ugali niya. Meron ako nabalitaan, isang principal. Alam niyo, may nabalitaan ako, assistant principal. Nakakalima na po siyang alis ng SIP ng eskwelahan kasi pinipetisyon siya. Pinapalaya siya sa mga eskwelahan na pinupuntahan niya. Grabe. Grabe.
Biro mo, assistant principal ka, taas ng pinag-aralan mo. Kahit saang eskwelahan ka pumunta, sinusuka ka? Anong klaseng buhay yun? Kasi nga, ligaw eh. Naku, ano ba yun? Akala ko na kinuha na ako ni Lord. Anong klaseng buhay yon? Ano ibig sabihin nun? Hindi niya alam kung saan siya papunta. Biro mo, 5 eskwelahan na. Kasi ang taas ng pinag-aralan mo pero sinusuka ka? Ganun ba gusto niyong buhay? Eh kasi nga, hindi mo pwedeng masabi, no? Pwede niyo ba masabi to? Alam ko saan ako galing at saan ako papunta. Pag hindi mo kayang sabihin yan, akala mo, nag-aaral ka lang. Hindi ka pinanganak para mag-aral. Nakikinig mo ba kayo? Hindi ka pinanganak para mag-aral. Hindi ka pinanganak para mag-asawa. Kaya ka pinanganak para gawin yung gusto ng Diyos. At kapag yun, hindi mo naintindihan, kahit 5 beses ka pa mag-asawa, hindi ka liligaya. Kahit magkaroon ka pa ng 15 syota, hindi ka liligaya. Kahit mali-maleta pa ang pera mo, hindi ka sasaya. Kasi ligaw ka, you don't know where you came from, and you don't know where you are going. Kaya pag wala kang pera, stress na stress ka. Ama, paano mo malalaman kung mukhang pera? Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Tingnan mo. Paano mo malalaman kung mukhang pera? Hindi nga. Gusto niyo malaman? Kung paano? Pag walang pera, malungkot. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw talaga yun. Yan po ang mga mukhang pera. Pag walang pera, malungkot. Ako wala akong pakialam kahit konti lang pera ko. Wala akong pakialam kahit hindi maganda at gamit ko. I can handle all things through Christ. Kasi nakapokus lang ako, maigsi lang ang buhay ko. Ayoko naman sa igsi ng buhay ko, mapokus ako sa taas ng gasolina, taas ng bilihin, mga magnanakaw na nakaupo sa gobyerno. Bahala sila sa buhay nila. Ako, dito lang ako. I know where I came from. Galing ako sa Diyos at dito niya ako pinapupunta. Kaya hindi ako pwedeng maligaw. Imposible po akong maligaw. Imposible. Pero yung hindi nyo alam kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa iyo, maliligaw ka. Bakit? Kasi akala mo ito pinagagawa eh. Akala mo pinag-aaral ka ng Diyos, akala mo pinaghahanap buhay ka ng Diyos, akala mo pinag-aasawa ka lang, akala mo ikaw ay kukuha ng degree, akala mo pinag-a-abroad ka lang. Those things, hindi naman importante yun. Hindi yun ang pinaka-importante. Ang importante sa lahat, alam mo ba kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa iyo? Nandiyan pa po ba kayo? Okay? Kasi meron po talaga. Ephesians chapter 4 verse 1. Nakikiusap ako sa Tagalog. Sa Tagalog ha. Nakikiusap ako sa inyo na mamuhay kayo ng buhay na karapat-dapat sa pagkakatawag ng Diyos sa inyo. Hindi nyo kailangan magpastor ha, na katulad ko. No, hindi. Hindi nyo kailangan magpastor. Estudyante pa lang kayo, meron na kayong assignment sa loob ng eskwelahan ninyo. May pinagagawa ang Diyos sa loob ng eskwelahan. At ang sabi ng Bible, kung gusto mo sumaya ka at bumaba ang stress level mo, gawin mo yung pinagagawa ng Diyos sa loob ng eskwelahan. Kung teacher kayo dyan, estudyante kayo dyan. Kung kayo naman po ay businessman, may negosyo kayo, o kayo po ay nag-oopisina, may assignment po kayo dyan. Hindi po pera. No, you are not created by God to make money. You are created by God and God called you to make life para gumawa ng buhay. Walang kabuhay-buhay ang mga kasama niyo sa opisina. Puro pera, 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 problema, puro problema. Ang pinoproblema everyday, nabubuhay lang kayo sa pagbabayad ng Meralco. Anong klaseng buhay yan? Imagine, nabubuhay ka para magbayad sa Meralco. Yun na lang iniintindi mo. Wala na kayong iniintindi kung ano kakainin everyday. Wala kayong iniintindi kundi papaano
Pag nagkagyera, ano ngayon? Kontrolado mo ba yan? Wala ka namang magagawa doon. May magagawa ka ba sa pagbaba ng krudo? Wala. May magagawa ka ba para tumigil ang gyera? Wala. May magagawa ka ba para tumigil ang mga magnanakaw? Wala din. Ano magagawa mo? Gawin ko na lang yung pinapagawa ng Diyos. Mas magiging simple ang buhay ko. Less complicated. Lahat ng hindi ko kaya, kaya ni Lord. Hello? Lahat ng hindi ko kaya, kaya ng Diyos. Pero yung pinapagawa niya, alam ng Diyos, kaya ko yun. Kaya nyo ba na mag-pray every day? Yes, kaya. Kaya nyo ba na magsimba tuwing linggo? Yes, kaya. Kaya nyo ba magbasa ng Bible day and night? Yes, kaya. Kaya nyo ba na sabihan yung kaibigan mo tungkol kay Jesus? Yes, kaya. Kaya mo yun. Hindi gagawin ng Diyos yun. Kasi kung kaya mo, alam ng Diyos, yun ang assignment mo. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi kayo pinag-aayos ng Diyos ng giyera. Hindi kayo pinag-aayos ng Diyos para tumigil yung magnanakaw. Hindi natin trabaho yun. Sino magiging presidente ng Pilipinas sa 2028? Hindi ko problema yun. Basta ako, boboto lang sa gusto ko. O tapos na. Pero merong pinagagawa ang Diyos sa akin. At yun dapat ang ginagawa ko. Andiyan pa po ba kayo? Hello? Okay? Pangatlo, ito po, problema po ito ng marami sa atin. Pag hindi nyo natutuhan itong pangatlo, medyo mahirapan po talaga kayo. Learning to listen to God. Pag hindi nyo po ito natutuhan, mahirapan talaga kayo. Believe me. Kasi namimili lang kayo. Mamimili kayo. Dalawa lang pipiliin mo. Okay? Ito lang yon. Makikinig ka sa balita tungkol sa giyera. Makikinig ka sa balita tungkol sa pagtaas ng lahat ng bilihin. Makikinig ka na maraming Pilipino maghihirap sa mga darating na araw. Sabi nila, 3 milyon Pilipino walang trabaho in the coming months. Okay? Mamimili ka kung pakikinggan mo lahat ng mga kawalangyaan na nangyayari sa bansa. Makikinig ka sa barkada mo. Makikinig ka sa barkada mo. Inom tayo. Yan. Manood tayo pornography. Yan, makikinig ka. Or, makikinig ka sa Diyos. Yun lang naman. Okay? Dalawa lang naman yan. Walang pipilit sa'yo doon. Wala. Ikaw talaga magdi-decide noon. Magdi-decide ka. Pag ako, makikinig ako tungkol sa pagtaas ng bilihin, nenervyusin ako dyan. Sa totoo lang, nenervyusin ako dyan. Pag nakinig ako na pasama ng pasama ang buhay, naku po, matatakot ako dyan. Pag nakinig ako sa mga walangya na nakaupo sa gobyerno, magagalit ako dyan. Pero pag nakinig ako sa Diyos, mapapayapa ako dyan. Ano gusto nyo? Ang problema nga po sa atin, mas pinipili niyong makinig sa mga kaibigan, sa mga boss nyo. Hindi ko alam. Pero alam nyo minsan, alam nyo, nagsiselos ang Diyos sa inyo eh. Alam nyo ba't nagsiselos ang Diyos sa iyo? Mas nakikinig ka pa sa boss mo kaysa sa Diyos. Tama, mali. Minsan, mas nakikinig ka pa sa doktor kaysa sa Diyos. Mas naniniwala kayo sa doktor eh, kaysa sa Diyos. Tama, pag sinabi ng doktor, nako, baka may cancer ka. Diyos ko po, nanginig ka na. Pero pag nagbabasa ka ng Bible, hindi ka naniniwala. Pag nagsisimba ka, na sinasabi ko sa inyo, walang imposible sa Diyos, hindi ka naniniwala. Pero pag sinabi ng doktor, sinabi ng boss mo, naniniwala ka. Pag sinabi ng asawa mo, naniniwala ka. Kaya nga tamo, sabi ni Lord, ano sabi ni Lord? Narinig niyo ba yun? Sabi niya, pag mas minahal mo ang iyong nanay, tatay, asawa, ng higit sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Nadinig niyo na ba yung verse na yun? O, nilakpasan mo dahil hindi mo maintindihan. Di ba? Hindi niyo naintindihan yun, ano? Kaya nilalakpasan mo yan eh. Ang sabi ni Jesus, ang sino magmahal sa kanyang asawa, anak, o sino pa man,
ng higit sa akin, hindi kayo pwedeng sumunod sa magugulo buhay. Ano ibig sabihin nun? Magalit kayo sa nanay? Magalit kayo sa asawa? No, hindi ganun ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun ganito, magsisimba ka dito, makikinig ka kay pastor, sinasabi ko sa inyo, ito sinasabi ng Diyos, nakikinig ka, uuwi ka ngayon ng bahay. Tapos yung nanay mo, may ibang sasabihin, kanino ka maniniwala? Hindi ba, iba sa inyo, hindi naniniwala sa sinabi ni pastor, maniniwala ka sa nanay mo. Kaya mali-mali buhay nyo eh. Magsisimba kayo, kayong mga bata. Ganda ng message ni pastor. Grabe. Eto ngayon, sabi ng barkada mo, inom tayo. Kanino ka makikinig? Yung sinabi sa church o yung sinabi ng barkada mo? Di ba? Sabi ni Jesus, magugulo talaga buhay mo dyan. Kasi mas nakikinig ka sa nanay mo, nakikinig ka sa tatay mo, wala namang alam yan nanay at tatay niya tungkol sa plano ng Diyos eh. May alam ba sila? Sabihin lang na nanay mo, mag-aral ka mabuti, huwag kang simba ng simba. Ba't ka bigay ng pera mo dyan sa simbahan? Di ba? O, kanino ka nakikinig? Sino? Sabi ng Bible, huwag kayo iinom, huwag kayo maglalasing, huwag kayong makikipag-apid sa hindi mo asawa. Sabi ng barkada mo, di, minsan-minsan lang yan. Sarap ang sex. Masarap makipag-sex. O, kanino ka makikinig? Kaya ang dami sa inyo, gulo ng buhay. Sabi dito sa simbahan, magpatawad kayo sa nagkasala sa inyo. Sabi nung kaibigan mo, hindi totoo yan. Dapat pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng tinapay na nasa garapon. Binato ka ng bato, batuhin mo. Sabi ni Jesus, kanino ka makikinig? Di ba? Yan ang problema nyo eh, no? Ang marami sa inyo, kaya hindi naaayos ang buhay, magsisimba ka, nadinig mo yung sinasabi ng Diyos, paglabas mo, makikinig ka sa kaibigan mo, makikinig ka sa asawa mo, makikinig ka sa boss mo. Sabi ng boss mo, puro simba ka ng simba. Sino ba nagpapasweldo sa'yo? Sabi mo, oo nga, ano? Grabe naniwala sa boss, hindi naniwala sa Diyos. Bakit? Hindi ka kasi sanay makinig sa Diyos. Kaya kita mo, ang taas ng stress mo eh. Kaya mataas ang stress mo eh. Kasi hindi ka sanay makinig sa Diyos. Nagsimba ka pa. Nagsimba ka pa. Sabi mo sa katabi mo, tindi mo talaga. Tingnan mo yung mukha, stress na stress. Hindi, tingnan mo, ang lulungkot. Konting problema lang, kala mo nalulunod na. Hindi ba sabi ng Panginoong Yesus, ang sino mang makinig ng aking salita at sumunod sa aking salita ay katulad ng isang matalinong tao na magtatayo ka ng bahay mo sa matibay na pundasyon. At kahit tumaas ang diesel ng 500 pesos, kahit magkagyera sa buong daigdig, hindi ka maitutumba ng problema na yan. O sino? Kanino ka maniniwala ngayon? Ano sabi ng Bible? Luke chapter 5, 15 to 16. Ano sabi ng Bible? Jesus often sleep away to be alone so he could pray. Amazing. Grabe, ang yabang ko, no? Alam niyo ang yabang ko? Si Jesus kasi, lagi nagpe-pray. Ako hindi. Ang yabang ko talaga. Biro mo si Jesus, anak ng Diyos, hindi siya kinukulang sa buhay. He owns everything. Pero hindi siya pwedeng hindi magpe-pray. Lagi siya nagpe-pray. Tapos ako, wala akong ginawa kundi, alam niyo yun, yung hindi ganong importante, kundi mag-isip lagi sa pagkain, laging pag-isip sa tuition fee, laging mag-isip ang bayad ng Meralco, laging barkada iniisip mo, laging asawa mo, laging anak mo, laging love life mo. Si Jesus, ang sabi, madalas, kahit anong busy ng mga tao, kahit ang daming problema, lagi siyang umaalis, lumalayo, upang makipag-usap sa Diyos. Ano pa yung susunod na verse? Ang tawag ko po dyan sa prayer, sino sa inyo rito, meron kayong spiritual
decompression chamber. Yan po ang ginagawa ng prayer. Yan po ginagawa ng prayer. Kasi ako kasi may lugar po ako. Meron akong lugar. Kapag meron akong problema, medyo natatakot ako, medyo kinakabahan po ako, medyo meron akong mga, alam mo yon, hindi ako sure. Ano ba to, Lord? Ba't ganito? Diba? Ba't ganyan? Ba't ganyan? Alam nyo, meron akong spiritual decompression chamber. Kasi ang sabi ni Jesus, pumasok kayo sa kwarto nyo, isarado niyo yung pintuan nyo sa inyong likod at makipag-usap kayo sa inyong Ama na nasa langit na hindi nyo nakikita. At ang inyong Ama na hindi nyo nakikita ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ano yung gantimpala? Pera? Hindi. Ano yung gantimpala? Bababa yung stress level mo, tataas yung level of joy. Kahit hindi masolve yung problem. Hindi porkit nag-pray kayo, masosolve ang problem ha. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Hello? Hindi ho porkit nag-pray, masosolve ang problem. Pero pag nag-pray kayo, sigurado, hindi mo kasi kayang magkaroon ng joy. Diyos lang ang nakakagawa niyan. Hindi mo ka pwedeng magkaroon ng joy. Kunyari sabi mo, magkakaroon ako ng joy. Hindi ko papansinin ang problema. Ay, hindi ho totoo yun. Hindi mo kaya yon. Diyos ang nakakagawa nun. Pero ang sabi ni Lord, pumasok ka sa kwarto mo, manalangin ka, isarado mo yung pintuan mo, ang tawag ko po dyan, decompression chamber. Diyan ko binibigay sa Diyos lahat ng pressure. Kaya ang sabi po ni Pedro, cast all your cares upon the Lord, for He cares for you. Ibigay mo, sabi sa Tagalog, ibigay mo. Pumasok ka sa kwarto mo, isarado mo yung pintuan sa likod mo, ibigay mo sa Diyos lahat ng bigatin sa buhay mo because He cares for you. Amen. Yan ang sikreto ni Jesus. Yan din ang sikreto ko. Totoo mo yun. Yan ang sikreto ni Jesus. Yan din ang sikreto ko. Kaya wala akong pakialam. Magkagyera pa dyan. Wala akong pakialam kahit tumaas pa ng tumaas. Spaghetti pataas. Wala akong pakialam. Meron kasi akong decompression chamber. Ginagaya ko si Jesus. Hindi ako pwede na magpatangay sa pressure. Hindi ako pwedeng makinig sa mga tao na yan. Hindi kayo pwedeng magsabi sa akin, "Oy Rudy, ito gagawin mo." Hindi, wala ako. Kahit magalit ka pa sa akin, okay lang, huwag kayong matuwa. Okay lang. Sabi ng Mark, chapter 1, verse 35, very early in the morning. So meron siyang very early in the morning. Kayo po ba merong very early in the morning? O very early in the morning, nagtatrabaho ka na? Or very early in the morning, naghahanda ka na para pumasok sa trabaho? O very early in the morning, nag-iisip ka na ng problema? Si Jesus po, very early in the morning, while it was still dark, got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. If you will ask Jesus, prayer is the most important part of his life. Hindi pagpapagaling na may sakit. Alam niyo ba yon? Na mas importante kay Jesus ang mag-pray kaysa magpagaling ng may sakit. Alam niyo ba yon? Na mas mahalaga kay Jesus ang mag-pray kaysa buhayin ang patay. Mas mahalaga kay Jesus ang mag-pray kaysa magpagaling, kaysa magpalayas ng demonyo, kaysa sa pagkain niya. Hindi mahalaga ang pagkain, 40 days, hindi siya kumain para manalangin. Kaya hindi siya pwedeng tuksuhin ni Satanas. Oy, gutom ka na. Kung anak ka talaga ng Diyos, gawin mong tinapay. Yung bato na yan, hindi ako nabubuhay sa tinapay lang. Bubuhay ako sa salita ng Diyos. Kapag hindi kayo ganon, mamamatay na kayo. Pag tumaas na bilihin, mamamatay na po kayo. Kapag ang presyo ng lahat ng bagay sa paligid, kuryente, pag tumaas ang kuryente, mamamatay na po kayo. Bakit? Because you don't live on the Word of God. Hindi ka nabubuhay sa salita ng Diyos. Nabubuhay ka sa kuryente, nabubuhay ka sa tubig, nabubuhay ka sa pagkain, 3 times a day.
Nabubuhay ka sa sweldo. Paano yan kung matanggal ka sa trabaho? Mamatay ka na. Tama? Madidepress ka na. Pero para sa mga tao na sanay makinig sa Diyos, kahit ano mangyari, amen. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? The last one, panghuli. Ito po, napakasimple lang po nito. Gusto niyong bumaba ang stress level po ninyo at sumaya po kayo. Have fun with family and friends. Alam niyo, si Jesus po, hindi lang po siya nagpagaling na may sakit, bumuhay ng patay, na in-enjoy po niya yung mga kaibigan niya at saka pamilya niya. Masaya po siya tumutulong sa bahay. Tapos, masaya po siya sa pagsama sa mga kaibigan. Tama? Ang tawag niya sa mga disciples, my friends. Di ba? Yun ang tawag niya. So, si Jesus may friend. Sabihin mo sa katabi mo, bakit ikaw lagi ka nag-unfriend? Lagi ka may kaaway. Hindi ka makapag-establish ng relationship, ng healthy relationship. Ako po, binavalue ko po ang relationship ko sa tao, saka sa church. Kaya hindi po ako madaling malungkot kasi hindi po ako pumupunta sa lugar na hindi po ako pinahahalagahan. Kaya marami sa inyo malungkot kayo, alam niyo bakit? Sinisiksik mo ang sarili mo sa mga tao na hindi ka naman mahalaga sa kanila. Sino rito yung mga may syota ka, pinipilit mong mahalin ka ng syota mo? Alam niyo yung mga madadrama sa buhay. Sino rito yung mga drama king at drama queen? Yung limusan mo ko kahit konting pagtingin. Nakakaawa ka naman, para kang pulube, namamalimos ka ng pagtingin. Ayaw na nga sa iyo, ba't mo pinipilit yun? Kaya malungkot ka ngayon. Tingnan mo sabi po ni Jesus, Matthew 11:19. Tingnan yung sabi ng Bible, the Son of Man came enjoying life. Hindi lang siya nag-e-enjoy pag bumubuhay siya ng patay. Hindi lang po siya nag-e-enjoy pag nag-preach siya ng gospel. Nag-e-enjoy po si Jesus pag kasama yung mga tao sa paligid niya. Walang ministry, wala. Just pure fun and enjoying life. Ako, enjoy ako pag kasama ko mga anak ko, pamilya ko, tsaka yung mga disciples ko. Enjoy ako dyan. Nakakalimutan ko yung mga problem. Kaya kung wala kayong cell group, mag-join kayo sa cell group. Kasi sa cell group, bibigyan kayo ng pagpapahalaga. Huwag sa mga barkada nyo. Kaya lang po kayo mahal ng barkada mo kasi inuman kayo. May napapakinabangan sa inyo. Di ba? Ang hilig-hilig nyo sumama sa mga tao na ginagamit ka lang. Di ba? Tawag sa'yo, Mars. Mars. Akala mo, Jupiter, Saturn. Mars, pautang nga. Di ba? Tamo, may fraternity. Bakit may mga fraternity? Kasi malungkot ka eh. Kasali ka ngayon sa fraternity para bugbugin ka. Di ba? Kasi nga, hindi mo alam paano mag-enjoy in a biblical way, maka-Diyos na paraan. Sinasamahan mo, mga nanonood ng pornography, naninigarilyo, umiinom. Papunta kayo lahat niyan sa kangkungan. Tama sabi ng Bible, kaya nagpunta rito si Jesus hindi para maghirap. Hindi po siya nagpunta rito para lang gumawa ng himala. Nagpunta siya rito to enjoy life. And the same with me. Nandito ako, masaya ako sa church, masaya ako sa ministry, but I enjoy being with other people. Tingnan niyo po ito, no? Ito inumin na to. Ito po, pag binili mo sa pure gold, magkano ba sa pure gold to? Magkano ba ito sa pure gold, Maricar? Divine? Magkano ito? 12? 12 pesos. Pag dinala mo po ito rito sa Fisher Mall, mga 15 na to, tama? 15 na siya, 20. Pag dinala mo to sa airport, itong tubig na to, 15 lang sa pure gold, 12. Sa airport, ito po'y 25. Pag ito dinala mo sa 5-star hotel, 50 pesos. Grabe. Sa Dubai, nasa Dubai kami, bumili ko tubig, kinumpute ko,
100 piso, sabi ko, sa toilet na lang ako inom. Bakit ito tumataas ang halaga? Depende sa lugar na pinupuntahan niya. Ikaw, sige nga, kumusta ka ba? Yung bang buhay mo, tumataas ang halaga o bumababa? Kasi tingnan mo, kanino ka ba sumasama? Kasi ang sinasamahan mo, mabababa ang tingin sa'yo. Ang tingin sa'yo, lasenggo ka lang. Bigyan ka lang ng sigarilyo, happy ka na. Ano tingin sa'yo ng barkada mo? Na paglasing ka, masaya ba sila pag lasing ka? Bakit sila masaya? Kasi pinaglalaroan ka na nila eh. Kasi lasing ka na eh. Sa palagay mo, pag lasing ka, tumataas yung value mo? Tingnan yung mga lasenggo. Sino lasenggo rito? Nakalagay sa pader, aso lang ang umiihi. Binasa mo, aso lang umiihi, lasing ka. Di siya, iihi ka, tataas mo nga lang yung pawong gano'n. Ano nangyari sa'yo nung pag-gewang-gewang ka sa kalsada dahil sa kalasingan? Tumataas ba? Nagiging mamahaling ka ba? Hindi, bumababa yung buhay mo, bumababa talaga. Bakit kasi? Hindi mo kasi alam yung pag-enjoy sa buhay, hindi kailangang uminom, hindi kailangang manigarilyo, hindi kailangang makipag-sex sa syota para mag-enjoy. Hindi. Kaya nga dito sa church, masaya ako dito kasi enjoy ako kapag nakikita ko yung mga katulad ko na naglilingkod sa Diyos. Kaya nilalagay ko yung sarili ko sa lugar na nagiging mamahalin ako. Hindi ako pupunta sa lugar na hindi tataas yung halaga ng buhay ko. Yung hindi ako tatalino. Pag merong lugar, hindi ako mapapalapit sa Diyos, ayoko dyan. Bahala kayo. Kung gusto niyong pumunta sa impyerno, magsama-sama kayo. Pero ako hindi ako pupunta dyan. Kahit 12 pesos lang to. Kahit 12 pesos lang ito. Pero pag nilagay mo to sa tamang lugar, tataas ang presyo nito. Kahit ikaw, mababa lang pinag-aralan mo, walang kwenta yon. Wala sa pinag-aralan yun, nasa lugar yon. Nasa pinupuntahan mo yon. Sa mga taong lagi mong sinasamahan yun. Biro mo, simba ka ng simba. Pagkatapos mo magsimba, sasamahan mo. Yung kumari mong chismosa, tumataas ba halaga mo doon? Ang sinasamahan mo, yung puro utak mahirap. Yung puro utak mahirap. Ang sasamahan mo, yung sabi, ba't simba ka ng simba? Baka lumakpas ka sa langit dyan, ha? Pero mo doon ka sumasama, ayaw magsimba, yun ang sinasamahan mo. Ayaw magbasa ng Bible, yun ang sinasamahan mo. Hindi na nanalangin, yun ang sinasamahan mo. Sa palagay mo, mag-e-enjoy ka? Mag-e-enjoy ka kaya? Hindi. Tataas yung stress level mo dyan. Malulungkot ka. Malulungkot ka talaga. Yung joy, ganito kababa. Kaya ikaw ngayon, lagi ka naghahanap sa pera, lagi kang malungkot pag konti lang ang pera mo, pag tumataas ang bilihin, ninenervyos ka ngayon. Bakit? Kasi nga mali. Mali yung lugar mo, mali talaga. Ang pinag-uusapan ng mga barkada mo lagi, hirap ng buhay. Nako, di ba? Benta na lang tayo ng shabu para madali lang ang buhay. Sa halip na ang samahan mo, oy, simba tayo. Linggo ngayon, simba tayo. Oy, basta tayo ba? Attend tayo sa cell group. Punta tayo sa church, di ba? Diyan nag-e-enjoy. Kaya ang pinili ni Jesus. Sino yung pinili ni Jesus? Mark chapter 3 verse 14. He chose 12 of them. Walang ganong kaibigan si Jesus, konti lang. Konti lang po. You don't need so many friends. Ulitin ko po. Hindi mo kailangan ang masyadong maraming kaibigan. Hindi. Okay? Ang kailangan mo, yung konti lang, na lagi mo silang makakasama. Lagi lagi. Pero yung lagi mong kasama, of course, marami akong kaibigan Marami po, kahit saan akong lugar, marami. Pero konti lang yung lagi kong nakakasama. At yung lagi kong nakakasama, nag-e-enjoy ako sa kanila. Tulad ng Friday,
Sinama ko yung disciples ko, si Jabe, si KD, tsaka si Daniel, tsaka si Angie. Saya namin. Galing kami La Union. Doon kami nag-stay. Nagturo kami. Nagturo kami sa La. Ang saya-saya ko nakasama sila. Enjoy ako pag pinapanood ko silang kumain. Ang lalakas kumain yan. Si Daniel, si Jabe, si KD. Naku po, enjoy na enjoy ako. Grabe, ubos agad yung pagkain. Ang saya. Nandiyan pa po ba kayo? So pwede po ba tumayo tayong lahat? So ngayon, siguro ngayon, may idea na kayo. May idea ba kayo ngayon? Paano tataas ang joy level, bababa ang stress level? Sana nag-notes kayo, no? Kasi pag hindi kayo nag-notes, wala lang. Pag hindi po kayo nagsulat ng sinabi ko, hindi nyo talaga yan matututuhan. O, totoo po yun. Pag hindi po kayo nagsusulat ng Sunday sa pinipreach ng pastor, mahirapan po kayong matandaan yan at i-apply. Pero ngayong umaga, tanghali na, 12:00 na po. Sa mga bagay na wala kang magagawa, bigay mo sa Diyos yun. Cast all your cares upon the Lord, for He cares for you. Pero yung pinagagawa ng Diyos, gawin natin yun. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Maganda po yun, nagsisimba kayo, pero hindi yan ang calling. Ang calling natin, katulad nung kay Jesus, minamalita niya tungkol sa Diyos, gumawa siya ng mabubuti sa kapwa niya every day, not every Sunday. Every day, not every Sunday. Yun ang calling natin, na tayo maging asin at ilaw. You are the salt and the light of the world. Follow Jesus. Yun ang assignment natin, to follow Jesus. Hindi lang po yung papunta ka ng langit pag namatay ka. Kundi dito sa lupa, you know where you are going. Pag Sunday, you know where you are going. Pag araw ng cell group, you know where you are going. Kapag araw ng follow-up sa mga members natin, you know where you are going. Kapag meron tayong kapatiran na nagkakasakit, you know where you are going. Pag panahon ng panalangin, oras ng panalangin, you know where you are going. Kapag maraming problema na pumipisa sa atin, you know where you are going. Pumunta ka sa decompression chamber mo. Hindi ka maliligaw. Kapatid, hindi ka maliligaw. Kasi alam mo kung sino ka, alam mo assignment mo, alam mo saan ka galing, you know who you are, you know who created you, at higit sa lahat, may enjoy mo pamilya mo, may enjoy mo ang friendships mo. Hindi ka sasama sa mga barkadang mga binababoy lang ang buhay nila. Huwag kayong sasama sa mga babae at lalaki na binababoy ang buhay nila. Grabe, kawawa ka talaga dyan. Wala kang future dyan. Wala. Magsisisi po kayo. E tingnan nyo yung matatanda ngayon. Tingnan nyo. May kilala ka matanda? Tingnan mo buhay niya. Kasi hindi niya alam eh. Hindi niya alam kung ano ang plano ng Diyos. Huwag kayong pumunta sa ganong direksyon. May pinagagawa ang Diyos. Dito pala si Darna ngayon. Darna. Bumata si Darna. Okay. So, may natutuhan po ba ngayon? Taas po natin ang kamay natin sa Diyos. Father, I bless this congregation. Panginoon, mahal na mahal mo ang church na to. Pinadala mo si Jesus to die for the church. Kaya kung sino man sa church na ito ang merong sakit, Lord, in Jesus' name, with all humility, pagalingin mo po sila. Matuto po kami, Panginoon, na hanapin ka, na unahin ang kaharian mo. Itong Dulos Church, matutong unahin ang importante sa lahat. That is to pray, to seek first the kingdom of God and your righteousness. Walang kabataan na maliligaw dito ay declare by faith. Ano man po ang pressure ng mga barkada, mga tatay, walang malululong sa bisyo, mga tatay. Mga nanay, magkakaroon ng direksyon ng buhay. Ang mga anak, mga teenagers, Lord, magkakaroon po ng totoong direksyon at totoong destinasyon. Salamat po, Panginoong Jesus, Holy Spirit,
I-reveal mo kung sino ka sa mga taong nandito. Mas malalim kaysa sa pagkakakilala nila ngayong oras na ito. Deeper relationship, more of God, more of Jesus, Lord, sa buhay naming lahat. Salamat po at mararanasan namin ang kapayapaang hindi kayang malirip at maarok ng pangkaraniwang isip. Kahit ano man ang mangyari sa daigdig na ito, meron po kaming matibay na pundasyon. Ikaw yon, Jesus, at ang iyong salita. To God be the glory and honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen. And God bless you. God bless you.